Good day guys, this is Zero Mechanical. So for today's video guys, ito share ko sa inyo kung paano ito sa high speed naman tayo guys. Ayan, itong video natin ngayon guys is mag-share ako kung paano magpalit ng ng oil seal dito sa high speed. So ito guys, napaka-common na to na sira sa high speed, lalo na kung medyo may edad na yung makina. So unang gawin guys, ayan, tanggalin nyo yung pinaka belt, tapos makikita nyo dyan guys, hanapin nyo yung dalawang tornilyo. Ayan, gamit kayo ng flat screw. Ayan, meron dalawang tornilyo dyan, luwagan nyo lang yan guys. Ayan, matatanggal nyo na yan. So ayan, nakita na natin guys kung ano yung nagiging reason bakit nasisira yung oil seal. Dahil dyan guys, ayan, nagre-rewind po yung sinulid dyan. Ngayon lumalaki yung pinaka, ayan, sa gitna dyan po dumadaan yung langis, sumisiksik po yung rewind na sinulid doon sa loob, kaya lumuluwag po yung oil seal, kaya yung langis po is tumatalsik na dito sa palabas. Ngayon habang umiikot po yan, yun po ang nagiging cause ng pagtalsik ng langis. So ganito lang po ang gawin nyo guys para matanggal. Kuha po kayo ng maliit na screw, yung parang siniliit lang ng ng barbecue stick na screw, pero matigas guys. Tapos ayan, sikwatin nyo sa gitna. Ayan, ganyan lang po magtanggal guys. Ayan, makikita nyo guys, ang dami sinulid sa loob. Yan po yung nagkukos ng pagkasira ng oil seal. Yan, sinulid po. Sa katagalan po yan nagiging plastic yung yung pinaka sinulid po, kaya yung uka sa gitna is lumalaki. So ayan guys, bago nyo palitan, linisin nyo muna guys. Make sure nyo guys na yung butas sa ilalim, yan, may butas yan sa ilalim guys, ay hindi barado, para just in case merong tumulong lang is bababa lang din po dyan sa makina. Ito guys, oh, ayan, linisin din po natin yung pinaka hand wheel. So indication to guys na hindi nalilinis yung makina. Yan, nagkakaroon ng problema yung pagtagas ng langis. Ayan, so ayan guys, linisin natin bago natin siya ibalik. So dapat ganun guys, pag naka-open na yung pwede mo nang gawin lahat yan, bago mo siya ibalik, gawin mo na. Like dito guys, is lilinisin para hindi na, baka may maiwan pang residue ng langis dyan, tumalsik pa ulit. So medyo sensitive kasi sa mga, lalo na sa mga tela na light color, yung mga langis na ganyan, visible kasi yan, nagiging cause ng pagkasira ng mga production. Mahal din pa ang pantanggal niyan. So dapat dito pa lang is ma-maintain na ng maayos para hindi siya dumumi yung pinakatahi. So ayan guys, linisin muna natin bago natin siya ibalik. Ayan, habang nililinis ko, pinupunasan ng basahan itong pinaka lagay ng oil seal guys. Anuhin nyo rin, punasan nyo rin ng basahan para matanggal yung mga langis. Ayan, ito ginagawa natin ng punas ang basahan, pati yung yung lagay ng oil seal para dry siya pag pinasok yung oil seal. Yan, dyan linisin yan. Tapos yung butas guys, may butas yan sa ilalim. Make sure nyo na siya open, hindi siya na siksikan ng anumang fibers o so ganyan lang magkabit guys. So yan, tapos kung medyo masikip, pukin nyo guys, ayan, para lumapat siya, lumalim siya, pumasok siyang maigi sa loob. So yan guys, ganyan lang siya magkabit. Tapos ang pagbabalik niyan guys, yung makikita nyo yung gitla doon sa pinaka tubo, may gitla yan, hanapin nyo lang. Doon yung itapat yung dalawang tornilyo, alin man sa dalawang tornilyo, yung sa unahan o sa baba, basta nandun sa gitla. Ayan, ayun yung gitla, hanapin nyo guys, itapat nyo yung isang tornilyo doon, alin man doon sa pangalawa o sa una, para kumapit siya, hindi siya dumulas. So ganun lang guys. Pa-subscribe naman po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking channel.
Sana may napulot kayong konting idea kung paano magpalit. Ayan. Make sure nyo guys na well maintain yung makina nyo para iwas sa abala. Yan. Mula sa Acero Mekaniko. Yan. Thank you for watching. This is Acero Mekaniko. Thanks for watching guys.